Dios, Cordero de Dios,
kasalan sa di nakita ng mata. Kasi para makita na, hindi ako nagdaan siya.
Kristo. Ano si Kristo? Nabuhay na siya maguli, di ba? Napatay siya, nabuhay na maguli. At ano ang hinanap ni Tomas? Hindi yung mukha ni Kristo. Ang hinanap ni Tomas, yung sugat ni Kristo. Na kung tutuusin, pwedeng gawin ng Diyos. Total, nabuhay na ako maguli, dapat wala ng pagka ng aking pinagdaan ng hirap. Wala nang butas sa aking pala. Wala nang tagiliran na butas sa siniman. Dapat very clean. No? Macho, flawless, walang sugat. Pero hindi. Nabuhay siya muli at taglay pa rin ng kanyang katawan yung mangga ng kanyang pinagdaan. Bakit? Kasi mga kapatid, doon muli-muli matatandaan ng Panginoon ang tindi ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. Amen? At muli-muli, kagaya ng Tomas, makikita natin lagi kanyang pagmamahal ng Panginoon. Hindi pinupo na yun para sa atin, ganun kamahal tayo ng Diyos. At mga kapatid, hindi natin dapat buburahin ang alin, yung ating pinagdaan, sakripisyo at hirap. Dahil ano masabi? Teka lang, yan ako yung magbukas sa ating cellphone. Meron po kasi kilog doon sa pinuntahan namin sa Poland. Ito po yung nakalagay kasi nagpunta kami doon sa ba? Gas chamber ng Maudio sa Auschwitz. At napakaganda po na nakalagay doon sa inscription. Ito po yung nakalagay sa inscription. Kaya po basahin ko ngayon sa inyo. English po, ito po siya. Ito po. Forever let this place be a cry of despair and a warning to humanity, where the Nazis murdered about 1.5 million men, women and children, mainly Jews from various countries of Europe. Because to forget, it is condemning to forget the history because you are bound to repeat. Napagtaw tayo, nakalimot sa pinagdaanan natin, uulit-ulitin natin yun. At mga kapatid, hindi tinanggal ng Panginoon ang kanyang mga sugat para ulit-ulit paalala sa atin na tayo ay tinubos sa isang malaking halaga. Ang halaga ay buhay ng anak ng Diyos. Yun ang pagmamahal niya. Kaya mga kapatid, tayo ngayon masiglang nagtitipon. Kasi alam natin, there is a God who is merciful, na inalay niya ang buhay niya na dahil sa awa niya sa atin at pagmamahal para tayo maligtas. Diba? Kaya kung ba kayo pinagdaan tayo, nung pong nag-birthday ang mga 70 years old, pinagsalitaan mo yung pangalan ng isa. Kung si pinag-isa pala ng teacher kung pangalan ng isa. Tapos po ay pinagsalita ko sa isa. Lahat kami na nahibig ko nagsalita yung kapatid ko sa bahay. Kasi meron siya sinabi na one sentence na ako, 2 sentence na yung sinabi niya, at lahat kami halos umiyak. Ano po sabi niya? Sabi niya ganito, nung bata ko kami, tuwing Pasko, bago kami namin magkakapatid. Kahit pinatahiyan ko, hindi binili sa SO, binili sa SO, sigurado bago kami namin magkakapatid. Pero ang mama ko, tanong ko sa'yo, mama, kailan kayo nagbago kami pinatid? Nung Pasko kayo, wala kayong bago kami. So, my sister, remember yung sacrifice na yun. At muling-muli umiyak sa akin yun kasi tandaan ang mamahal ng magulang ko sa akin. At tayo lahat, yung ginawa na yun ni Tomas, na hinawakan ang sulat ng Panginoon, ay muling-muli paalala
ganyan ang pamahal ng Panginoon. Nahirapan siya para sa akin. Ganyan ako kaimportante sa Panginoon na awa siya sa akin. Gusto niya makita ko at maipasok ko aking kamay sa mga marka ng kanyang pagmamahal. Mga kapatid, huwag natin kalilimutan yung awa ng Diyos. Kapag dumating na ang problema, tandaan natin, nagka-problema kami yan, di ba nagka-problema kami dati? Di ba naawa sa iyo yan ang Diyos natin? Maawa naman sa iyo ngayon. Di ba? Halimbawa, naunang kapayan mo naman ako. Di ba namataya ka na dati? Naawa sa iyo ang Diyos ko, namataya ka ulit, maawa naman sa iyo ang Diyos ngayon. Di ba nagkasakit ka na dati? Di ba na-hospital ka na dati? Naawa sa iyo ang Diyos, maawa naman sa iyo ang Diyos ngayon. Tandaan natin yun. Lahat ng sugat na meron ng Panginoon ay marka na hindi niya tayo mababayaran. Hanggang nakikita natin may sugat ng Panginoon. Hanggang nakikita natin na tayo ay binubuhay ng Panginoon. Hanggang nakikita natin yung paghihirap ng Panginoon at naalala natin ang kanyang ginawa. Sigurado tayo na ang Diyos mahalaga. Dahil hindi siya nakalimutan sa atin na. Mga kapatid, sa libong ito, huwag natin kalilimutan na yung awa ng Diyos hindi dapat binubura sa atin. At kapag may mga kapwa-tao tayo nakakalimutan na yung pagmamahal ng Diyos, yung awa ng Diyos, yung kasaysayan ng mga pinagdaanan niya at sinagip siya ng Diyos, paalala natin. Halimbawa, meron mga member ng pamilya na nare-depress. Grabe, hindi ng problema ko na wala naman trabaho. Teka lang, first time pa magka-problema. Hindi. Pinabayaan ka ba ng Diyos mo? Hindi. Hindi ka pinabayaan ng Diyos mo. Hindi ka rin papabayaan niya. Kapag pinaalala niya sa bawat isa, pansinin po ninyo, mas mabibilis sa bawat isa sa atin ang pagtanggap sa mga pagsubok. Kaya alam natin, may Diyos na maawa sa atin. Ang Diyos na hindi na walang sugat dahil yun ay mahal ng daigdig na kanyang pagmamahal. Amen. Sumasalang tayo sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa na langit at lupa. Sumasalang tayo na po kay Kristo sa kanyang Diyos. Panginoon natin lahat. Nagkakataon siya lang ang Espiritu Santo. Pinanganak niya sa Mariang Virgen, pinagpakasahan ni Poncio Pilato, ipinahon sa krus sa matay ng ibig, nanawa sa kinoroon ng mga iba, na may atong araw na buhay ng muli, makyat sa langit. Ang Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, mula pa rin yung loob sa pagbubuhay at pagmatay ng tao. Sumasampalataya ang trabaho sa Diyos, Espiritu Santo, mananasipahan at Katoliko, sa maraming padanan, sa pagkakaroon sa langit, sa pagkabuhay ng pagbuhay ng kamatay ng tao, at sa buhay ng mga lugar. Buksan natin ang ating mga puso sa Diyos na siyang tukal na lahat ng tawa at pagmamahal, at panalangin tayo ng mga panalangin ang ating tungkol. Maraming Diyos, tingin ang aming panalangin. Ulitin po natin, maraming Diyos, tingin ang aming panalangin. Para sa mga pinumunong simbahan, naway sila'y maging inspirasyon sa lahat na mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagdadalaga sa sarili, pagkakaisa at katapangan kay Kristo. Manalangin tayo. Aming Diyos, tingin ang aming panalangin. Para sa lahat na may karamdaman, pisikal, psikologikal, naway mapatag po sila ng lunas at ginhawa sa magandang loob ng lahat ng sumasampalataya. Manalangin tayo. Aming Diyos, tingin ang aming panalangin. Para sa mga taong tulad ni Tomas, na nanahirapang maniwala sa uling pagkabuhay,
mapagaling na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Para sa nalalapit nating halala, naway maghari ang kapayapaan sa bansa at masasayan nating masuko ang pagdaraya ng karahasan. Manalangin tayo. Para sa lahat ng tao sa buong daigdig, huwag sana nilang hayaan masakawan ng mga makabagong teknolohiya ang matawag ng pag-ugnayan at pakikisama at matutong igalang ang daman ng tao at makatulong sa lahat upang harapin ang makabagong mga paghamon. Manalangin tayo. Sa katahimikan ng ating mga puso, ipit natin ating mga matang sabihin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Isama natin sa isang tatanging pamamaraan ang mga kardinal na nasa ilalim sa potokan para sa pagpilit ng susunod sa tupak na nawa sila ay gumanapal ng Espiritu upang makapilit ng isang kararamdaman na maging ating ama ng buong simbahan Katoliko dito sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Diyos, salamat sa mga pagpasok ng kalooban ng Espiritu Santo, ang kapayapaan ng patawaran. Lalo na kami mapalapit sa iyo sa isa't isa at gawin mo kami mga kasangkapan ng iyong pagmamahal sa lahat ng aming mga kapatid. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus, Hari ng araw. Siya ang upang maamo, umapos ang parusahan upang mapatawad ang kasalanan sa sanlibutan.
magpupuri sa iyo na walang kahit sa kalangitan. Kami nagpupuri sa iyo kadakilaan. Ipagpili natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa buhay ng mga bakas, kay isang mga
Virgen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kay San Apostol at ang lahat ng mga banal, ni San Ciro, ni San Ambrosio, na namuhay dito sa liglig na kaluluwa sa iyo. May pagdiwag nawa namin ang pagpuri sa kararahan sa pamagitan namin Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman ang gagawin ko sa puso ni Jesus na Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ang Kristo. Samantalang kami pinananaligyan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo.
Manalangin tayo. Ang mga magmahalin sa loob mo ang aming mga ginabang sa malalapigin ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umira sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpara sa walang hanggan. Lumapit mo sa araw-araw mga nagdiriwang ng birthday ngayong 1 April o kaya ay wedding anniversary o kaya ay maglalabay na kayo sa malayong skin. Hindi na sana table lang sa mga Maglalakbay ako. Ngayon naman po ay ating alalahanin ito sa araw ng pagpisan ni Clarita. Kapayapaan kaya naman ang gawin ng may kapatid, ibang si Clarita sa laway sila ng ilaw na walang hanggan. Amen. Kapayapaan kaya naman ang gawin ng may kapatid, ibang si Clarita sa laway sila ng ilaw na walang hanggan. Amen. Kapayapaan kaya naman ang gawin ng may kapatid, ibang si Clarita sa laway sila ng ilaw na walang hanggan. Amen. Palang muli ang aming pong manalangin ito ay sa Mother's Day of May 11. Mother's Day is May 11. May 11. Sunday po yun. Oras pa rin po ay 7:30 ng gabi dahil meron dito okasyon sa please mo na communion of First Communion. So, sa May 11 po, 7:30 ng gabi ang ating